Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome to our daily morning devotion na purihin ang Panginoon sa kanyang gabay sa atin. Binigyan niya tayo ng pagkakataon na mag-aral ng kanyang mga salita. It's February 13, entitled Abundantly Pardon. Ano nga ba itong walang katapusan o puspos na ang naawa ng Panginoon? Atin po itong pag-aaralan. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. And let him return unto the Lord, and he will have mercy upon him, and to our God, for he will abundantly pardon. So mapapansin natin sa Isaiah 55 verse 7, na yung masamang tao ay iwan niya yung kanyang lakad at ang mga hindi mga masasamang pag-iisip ay kanyang talikuran. At bumalik sa Diyos dahil ang Panginoon ay maawain. Ibibigay niya yung awa sa atin dahil walang katapusan ang kanyang pagpapala o walang katapusan ang kanyang awa sa atin. Many do not move in the confidence of a living assurance that Christ is pleading before the Father as our intercessor. Christ has identified himself with our necessities and is able to supply every peculiar need of our weakness. So, marami ngayon ng mga taong nakakaalam ng katotohanan, ngunit walang confidence, wala silang kumpiyansa sa kanilang buhay, na si Kristo alam nila na nag-aabugar, nagmamakaawa sa Ama na ibigay ang lahat ng pagpapala sa atin, at na-identify ni Kristo ang kanyang sarili na ito yung ating pangangailangan, ito yung kinakailangan natin. Bakit mayroon pa tayong panahon ngayon para magbago? Dahil sa ating Panginoon. Dinigyan niya tayo ng pag-asa at another trials para masubukan niya tayo ulit at mapabanal ang ating mga puso. At ibibigay niya ang lahat sa mga taong nangangailangan nito, at especially sa kanyang pinili na bayan. Kapag tayo ko-cooperate sa kanya, bibigyan niya tayo ng kalakasan upang mapanagumpayan ang ating kahinaan. During his life on this earth, he took the attitude of a suppliant, an earnest petitioner, seeking at the hand of the Father a fresh supply of strength, that he might be invigorated and refreshed and come forth with words of encouragement and lessons of consolation to impart to human beings. His words are to brace every soul for duty and strengthen every soul for trial. So, sa buhay ni Kristo nung dito pa siya sa lupa, pinakita niya ang kanyang karakter na isang mapagpakumbabang puso na naghahanap sa katwiran ng Panginoon. At ang mga preskong supply ng kalakasan na nanggagaling sa Ama ay binibigay kay Kristo, at ito yung kanyang kinakapitan upang ma-refresh ang lahat ng mga salita ng Diyos sa kanyang puso at ma-encourage siya sa mga lesson na ito. Kagaya din natin, ang ating Panginoon, ang ating example, our good example, our great example, na ang kanyang mga salita ay kinakailangan nating panghawakan sa ating mga puso upang mapanagumpayan at bigyan niya tayo ng kalakasan sa bawat pagsubok ng kaluluwa. As Christ in his humanity sought strength for his Father, that he might be enabled to endure trial and temptation, so are we to do. We are to follow the example of the sinless Son of God. So wala na pong rason para hindi tayo magiging perpekto. Dahil sa pamamagitan ni Kristo, ay pinatunayan niya sa kanyang sarili na magagawa din ng tao na makasunod sa kalooban ng Panginoon. Dahil nang nandito si Kristo sa kanyang buhay bilang tao, mga kapatid, ay ang kalakasan na nanggagaling sa Ama ay kanyang kinapitan upang mapanagumpayan niya ang bawat tukso at pagsubok. At sa ating buhay, mga kapatid, ang nagawa ni Kristo ay magagawa din natin. Magiging kung tayo ay susunod sa ating ehemplo o na si Kristo, kung tayo ay susunod sa kanya, magiging isa din tayong magkakaroon din tayo ng sinless life. Makakamit din natin yung tagumpay ng ating Panginoon. Daily, we need help and grace and power from the source of all power. We are to cast our helpless souls upon the one who is ready to help us in every time of need. So, araw-araw, gusto ng Panginoon na maangkin natin yung kanyang tulong at biyaya at kapangyarihan, dahil siya ang tuburan o siya ang pinanggagalingan ng lahat ng kapangyarihan. So, kinakailangan natin itong maangkin, mga kapatid. Kapag sinurrender natin ang ating kaluluwa na walang magagawa, tanging ang ating Panginoon ay magbibigay sa atin o handa siyang ibigay ang tulong sa lahat ng bagay kapag ito'y labis nating kinakailangan. So, kinakailangan din na lagi tayong nauuhaw at nagugutom sa katwiran ng Panginoon, dahil papabusugin po tayo ng kanyang mga salita.
Too often we forget the Lord. Self gives way to impulse and we lost the victories that we should gain. Kapag tayo ay minsan nakakalimutan ang Panginoon, lahat ng pagpapala niya ay ginamit natin at nakakalimutan nating sundin ang kanyang kalooban at nagbibigay tayo ng kapurihan sa ating sarili. Lahat ng ating pagsusumikap ay wala ding magagawa. Lahat ay magiging sayang lamang. Kaya tayong nakakaalam sa katotohanan, lakaran na po natin ito. Huwag po nating kaligtaan dahil ang pagkakalimot ay kasalanan. Huwag po nating kalimutan yung pagpapala ng Panginoon ay walang hanggan. Bibigyan niya tayo ng lakas sa lahat ng bagay upang mapanagumpayan ang bawat kahinaan. If we are overcome, let us not delay to repent and to accept the pardon that will place us on vantage ground. If we repent and believe, the cleansing power from God will be ours. His saving grace is freely offered. His pardon is given to all who will receive it. So, napakaganda po. Kapag napanagumpayan natin ang bawat hakbang ng pagsubok, kinakailangan na dalian na natin sa pagsisisi. Umiwas na po tayo sa kasalanan. Bibigyan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon para maiwasan ito. At kapag tinanggap natin ang pagpapala na ito, ang kanyang awa ay ipagkakaloob sa atin. At kapag tayo ay nagsisi at nanampalataya at nagbalik loob sa kanya, lilinisan niya tayo ng kanyang kapangyarihan na nanggagaling sa Diyos. Magiging atin ito. Ang kanyang nakapagliligtas o makapagliligtas na biyaya ay libre niyang ino-offer sa atin sa lahat na tumatanggap nito. God will always accept confession if the evil that has been done is repented of. Our Heavenly Father makes the declaration, "As I live, I have no pleasure in the death of the wicked, but that the wicked should turn from his way and live." Mapapansin din natin na gusto ng Panginoon na hindi tayo mamamatay sa kasalanan. Dahil ang isang makasalanan, gusto ng Panginoon na bumalik sa Kanya at magsisi at mabubuhay. Dahil ang Panginoon ay handa niya at lagi siyang tumatanggap sa lahat ng mga tao na nagpakumbabang lalapit sa Kanya. Kapag sinurrender natin ang ating sarili at sinabi natin ang ating kasalanan at tatalikuran ito sa pamamagitan ng pagsisisi, ang ating Ama sa Langit ay gagawa ng paraan upang tayo ay magkaroon ng pagpapala. Ang Ama natin sa Langit ay tatanggapin niya ang ating handog sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Tayo ay iniligtas. Kaya makipag-cooperate po tayo sa ating Panginoon na kung kapag nakarinig tayo ng mga salita ng Panginoon patungkol sa panawagan, patungkol na iwanan ang kasalanan at magbalik loob sa Kanya, huwag na po nating tagalan upang hindi tayo magsisi, mga kapatid. Over every sinner that repents, the angels of God rejoice with songs of joy. Not one sinner need be lost. Full and free is the gift of saving grace. So, sa bawat makasalanan na nagsisisi, ang mga anghel ng Diyos o libo-libong mga anghel ay talagang umaawit sa kagalakan, hindi ma-explain na kasiyahan kahit isang kaluluwa na nagsisisi at nagbalik loob at nagsumikap na sundin ang kalooban ng Panginoon. Walang isang makasalanan na malaglag. Hindi gusto ng Panginoon na isa sa atin dito sa mundo ay mapahamak, kundi buong biyaya na pagpapala. Libre niyang ibinibigay sa atin ang makapagliligtas na biyaya. We are living in the day of preparation. We must obtain a full supply of grace from the divine storehouse. The Lord has made provision for every day's demand. So, napakaganda po. Tayo ay nagbubuhay sa araw ng paghahanda. Ihanda na po natin ang ating mga sarili. At kinakailangan nating maangkin yung kanyang pagpapala, especially ang kanyang biyaya, na nakapagpapabago upang mapabanal ang ating kaluluwa. Ang Panginoon ay nagbigay ng probisyon. Binuksan niya ang pinto ng awa upang mabigyan tayo ng pagpapala. At sa araw-araw ay matanggap ang ating mga panalangin. At matatanggap din natin ang ating mga hangarin kapag ito'y kanyang kalooban. So sa ating pag-aaral sa umagang ito na nagbibigay din ng paalala patungkol sa kanyang awa, na kahit tayo ay makasalanan at hindi karapat-dapat, ibinigay niya sa atin yung walang hanggang pagpapalang ito, yung pagpapala na, yung kanyang awa na hindi mo ma-explain yung kanyang pag-ibig, mga kapatid. Kaya ngayon nakakaalam ka ng katotohanan, ikaw na nakakarinig dito, isurrender na natin ang ating buhay sa Kanya. Maging mapagmasid po tayo at laging mag-aaral ng Kanyang mga salita upang maging gabay sa atin araw-araw.
Kaya sa umaga ito, nawa ay may napulot tayong aral patungkol sa buhay at pag-ibig ng ating Panginoon at patungkol sa kanyang pagpapala na walang hanggan at kaawaan na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. Siya ang ating katwiran, siya ang ating kalakasan, siya ang magigigi o siya ang ating tagumpay. Victory is Jesus, our faith in Jesus. Magandang umaga at God bless atin.